Chapter 9. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang usapan ng mga tao sa paligid ko at ang tunog ng mga nagbabangga ang baso nila habang sumisigaw sila ng cheers. Pilit kong hinahanap ang boses nina Sabrina at Lance, pero hindi ko sila marinig. Sabi ko na nga ba, pinagtitrip-an nyo lang ako. Wala talaga kayong surprise. Kaagad na nanlaki ang mga mata kay nang makita ko ang mga bisita na nakapalibot sa akin habang nakangiti. Lahat sila ay nakatingin sa iisang direksyon. Nilingan ko naman ang entrance ng hotel at doon ko nakita sina Sabrina at Lance na tila ba may sinasabihang pumasok. Bigla-bigla ay dalawang tao ang pumasok. Pareho silang nakasuot ng tuxedo habang nakangiti sa akin. Ang isa ay lalaking nasa 40s niya na at ang isa naman ay mukhang kasing edad ko lamang. Tinitigan ko lamang silang dalawa habang naglalakad palapit sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize ko kung sino sila. Namuo ang luha mula sa mga mata ko habang nakatingin sa kanila. Matagal-tagal na rin magmula nang huli kaming magkita kaya miss na miss ko na talaga sila. Happy 18th birthday, my daughter. Sina Daddy at Seb. Daddy. Kaagad akong tumakbo palapit kina Daddy at Seb. Mahigpit kong niyakap si Papa habang umiyak. Daddy. Anak ko, Sophie, I missed you so much. My princess. I missed you more, Dad. I missed you so much. Alam ng Diyos kung gaano ako nang ulila sa inyo. I'm so sorry, hindi ako nakakapunta para bisitahin ka, Sophie. Umilingling ako. Ayos lang, Dad. Naiintindihan ko naman po kung bakit. Ang importante nandito na kayo. Patuloy lamang sa pagtulo ang luha mula sa mga mata ko habang mahigpit ko pa ring yakap si Papa. Namiss ko talaga sila nang sobra. Halos isang taon na rin magmula nang huli kaming magkita. Ni hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanila. Pwede rin ba akong makiyakap? Humiwalay kami ni Daddy sa isa't isa nang magsalita si Seb. Pareho kaming tumingin sa kanya saka tumawa. Naglakad naman ako palapit sa kanya saka siya mahigpit na niyakap. Seb, Sophie, I missed you so much. And I missed you more than you could ever know. Si Sebastian lamang ang close ko sa lahat ng step-siblings ko. Siya ang parating nasa tabi ko sa tuwing nag-iisa ako at kailangan ko ng makakasama. Siya ang tanging naroon noong mga panahong kailangan ko ng isang kapatid na makikinig sa mga kadramahan ko sa buhay. Daddy, Seb, gusto ko nga po palang ipakilala sa inyo si Lance, sabi ko sabay turo kay Lance na nakatayo sa tabi namin ni Sabrina. Lance. Nagtatakang nakatingin sa akin si Lance na worry tinatanong sa akin kung sino si Lance. Ngumiti naman ako habang nakatingin kay Lance. Kuya siya ni Vincent at doktor sa university namin. You mean, iyong crush mo? Layong lalaking ikinukwento mo sa akin noon. Oops, hindi ko sinasadyang sabihin yun. Sorry, Sophie, sabi pa ni Seb. Pareho kaming tumawa ni Sabrina. Oo, siya nga Leon. Sir, so nice to meet you, Sebastian and Mr. Lawrence, sabi naman ni Lance saka inabot ang kamay ni na Papa at Seb. It's so nice meeting you too, Lance, sabi naman ni Daddy. Nakipagkamay sila sa isa't isa saka kami naupo na at nagpatuloy sa pagkikwentuhan. Dad, kumusta na po kayo? Ang kumpanya, ayos lang naman kami. As usual, parati pa ring nag-aaway ang mga kapatid mo dahil sa malilit na bagay at ang mama mo naman ay addicted pa rin sa mga jewelry pero maayos naman ang kumpanya natin. Nakangiti akong tumango. Nakakatuwa namang marinig yan. At least alam kong ayos lang kayo. Pasensya na kung hindi rin ako nakakabisita sa bahay, Daddy. Ayos lang, anak. Alam naman namin ang sitwasyon mo at alam kong may dahilan ka. By the way, nasaan ang mafia boss na iyon? Right, nasaan ang demonyong yun? Dagdag pa ni Seb. Muntik na akong mabulunan nang banggitin nila ang lalaking iyon. Hindi ko alam. Baka may ginagawa. Oh, well, mag-enjoy na lang tayo at huwag na nag-isipin pa ang lalaking yun. Maayos naman ba ang trato niya sa'yo, Sophie? Sinasaktan ka ba niya? Nag-aalalang tanong sa akin ni Papa. Umiling-iling ako. Parati niya akong sinasaktan, bulong ko. I mean, hindi, kahit na kailan. Wala rin naman siyang pakialam sa kahit na anong ginagawa ko, kaya ayos lang po talaga ako, Papa. Mabuti naman kung ganoon. By the way, nag-ipon ako ng pera para mabawi ka na namin mula sa kanya.
Hindi mo na kailangan pang mag-alala, Sophie, lang buwan na lamang at makakalaya ka na mula sa kanya. Tama si Daddy, Sophie. Ibinebenta ko rin ang iba sa mga self-composed songs ko at may isang agency na tumawag sa akin at sinabing kumanta ako para sa kanila. In that way, makakapag-ipon na rin ako ng pera para mabawi ka na namin. Tumitig lamang ako sa kanilang dalawa habang ramdam ang pamumuo ng luha sa mga mata ko. Hindi mo na kailangan pang gawin iyon, Seb. Mag-ipon ka na lang para sa sarili mo at para sa future mo. Huwag mo na akong intindihin. Pero gusto kitang bawin, Sophie. Ayaw kong manatili ka pa kasama ang mafia boss na iyon. Naiintindihan kita, Seb. Pero hindi mo na talaga kailangan pang gawin iyon, hindi naman ako sinasaktan ni Vincent. Tumingin siya sa akin. You mean, gusto mo nang manatili sa poder niya? Ayaw mo nang makasama pa kaming muli? Hindi, syempre gusto ko pa rin kayong makasama, pero, edi hayaan mo kaming gawin iyon para sa'yo. Babawiin ka namin, Sophie. Bumuntong hininga na lamang ako. Ayaw kong isipin nilang ayaw ko nang bumalik sa bahay namin. Alagaan mo ang sarili mo, Sophie, sabi sa akin ni Daddy saka ako niyakap noong paalis na sila. Tinapik ko siya sa balikat sa ngumiti. Kayo rin po, Daddy. Alagaan ninyo ang sarili ninyo para sa akin. Please, alagaan ninyo ang kapatid ko. Hindi namin siya mababantayan parati, kaya alagaan ninyo siya para sa amin, sabi pa ni Seb kina Lance at Sabrina. Wala kayong dapat na ipag-alala dahil parati namin siyang aalagaan, sabi pa ni Lance. Muli kong niyakap si Seb sa huling pagkakataon hanggang sa tuluyan na silang umalis ni Daddy. Ang laki na talaga ni Seb, ano? Sabi sa akin ni Sabrina nang makaupo na kami. Tama ka, si Daddy naman, tingin ko masyado niyang in-stress ang sarili niya para lang makaipon ng pera para sa akin. Masyado siyang sub-sub sa trabaho. At least, may pakialam pa rin sila sa'yo. Bumuntong hininga ako, pero ayaw ko naman silang masaktan ng dahil sa akin. Lumapit si Sabrina sa akin saka tinapik ako sa balikat. Wala kang dapat na ipag-alala, Sophie. Ginagawa lang naman nila iyon para sa'yo. Birthday mo ngayon, Sophie. Dapat masaya ka, hindi malungkot, biglang sabi ni Lance sa akin. Hindi ko maiwasan. Nalulungkot talaga ako kapag nakikita kong ganoon si Daddy. Tinapik niya ako sa balikat. It's your birthday, you deserve to be happy, too. Pero, then how about dancing? Nagtataka akong tumingin sa kanya. Sayaw. Tumayo si Lance saka inilahad ang kamay niya sa harapan ko. Shall we dance? Ano? Sige na, Sophie. Abutin mo ang kamay niya. Sabi pa ni Sabrina habang nakangiti sa akin. Tumingin ako sa paligid namin at doon ko lamang nalaman na nakatingin pala ang lahat sa amin. Huminga ako ng malalim saka inabot ang kamay niya. Pero paano tayo sasayaw? Wala namang music, bulong ko. Just wait and see, sabi naman ni Lance habang nakangiti saka kami naglakad sa may gitna. Lahat ay nakatingin sa amin kaya naman dama ko ang pag-init ng magkabilang pisngi ko. Hindi ko talaga gusto kapag lahat ng atensyon ay nasa akin. Biglang huminto sa paglalakad si Lance kaya pati ako ay huminto. Itinaas niya ang isa niyang kamay na para bang may sinesenyasan. At isang snap niya lamang ay dumilim ang mga ilaw at bigla na lamang nagkaroon ng tugtog. Lahat ng mga bisita ay nagsitayuan at nagpunta rin sa may gitna upang sumayaw. Ano ito? We're going to have fun, aniya saka nagsimulang umindak sa kanta. Nakatingin lamang ako sa kanila nang bigla na lamang niyang hawakan ang kamay ko. Dance with us, Sophie. Nobody would even care if you can't dance. Nagpatuloy lamang si Lance sa pagsasayaw. Hindi nga rin ako makapaniwala sa ginagawa niya. Hindi ko maiwasang matawa dahil hindi rin pala siya magaling na dancer. Sabi ko na nga ba, hindi ka rin magaling sumayaw. Panunokso ko sa kanya. Pero alam mo, hilig ko talaga ang pagsasayaw. Sabi niya naman habang tumatawa rin. Nagpatuloy lamang kami sa pagsasayaw kasabay ang ibang tao. Tama silang dalawa ni Sabrina, dapat lang na maging masaya ako at I enjoy ang gabing ito. Maya-maya ay mas lalo pang dumilim ang ilaw at ang lively music kanina ay napalitan ng mabagal. Lahat ay naghanap ng partner nila at inihanda ang sarili nila para sa sayaw. May 1. Ngumiti ako kay Lance na naglahad ng kamay niya sa harapan ko. Basta huwag kang magagalit kapag naapakan ko ang paa mo, okay?
I won't mind, I promise. Okay, sabi ko saka inabot ang kamay niya. Hinayla niya ako palapit sa kanya. Hawak niya ang kanang kamay ko habang ang isa naman niyang kamay ay nakahawak sa bewang ko. Actually, Sophie, medyo marunong akong magsayaw ng ganito dahil madalas akong dalhin ng mommy namin sa mga formal event na required ang pagsasayaw, kwento niya sa akin. Talaga. Tumango siya, 0-0, kaya huwag kang magugulat kapag gumawa ako ng moves na makakapagpa-realize sa'yo na pro dancer talaga ako. Dr. Jacobs, hindi ko alam na humorous guy ka rin pala. Bakit naman? Ngumiti ako sa kanya, dahil parati kang seryoso sa lahat ng bagay. Isa kang matalino, formal, at respetadong lalaki na walang ibang ginawa kundi ang mag-aral at maging mabait, pero ngayon, may nalaman akong isa mo pang trait. And does that makes you less interested in me now? Of course, not. Ikaw pa rin naman si Dr. Jacobs na kilala ko. Ikaw pa rin ang Lance na minahal ko. Sandali kaming nanahimik dahil doon. Nagsasayaw lamang kami habang nakatitig sa isa't isa. At sa sandaling iyon, para bang nakita ko sa mga mata niya ang dating ako, iyong simpleng Sophie na walang problema maliban sa mag-isip ng paraan kung paano siya makakasulyap kay Dr. Jacobs mula sa labas ng infirmary. Lance, naalala mo ba noong sinadya kong magpahulog sa hagdan para lang makapag-stay ako sa infirmary kasama ka? Nagsalubong ang mga kilay niya. Sinadya mo yun. Oo, tumawa ako. Dahil gustong-gusto talaga kitang makita at makasama. Kaya sinabihan ko si Sab na itulak ako sa hagdan. Sophie, napakadelikado nun. Ganoon kita kagusto. Umawa lamang si Lance habang ako ay nakatitig sa kanya. Parati siyang nariyan kapag kailangan ko ng tulong at nariyan din siya kapag nalulungkot ako. Siya ang nagsisilbing saya at pahinga ko kapag nasa university ako. Pero siguro nga, nakatadhana lang kaming dalawa na magtagpo. Pero kahit na ano pa man ang mangyari, kahit na sino pa man ang makatuluyan ko sa huli, Lance will always have a special place in my heart. He will always be my soulmate. Matapos naming magsayaw na dalawa ni Lance ay sinabihan ko naman siyang makipagsayaw kay Sabrina dahil nag-iisa siya. Nagpunta silang dalawa sa gitna habang ako ay naupo sa pwesto namin kanina. Maya-maya ay bigla na lamang nag-vibrate ang phone ko. Kinuha ko yun mula sa purse ko saka ko nakita ang pangalan ni Vincent sa screen. Nagpalingalinga ako sa paligid para hanapin siya pero hindi ko magawa dahil madilim ang ilaw. Bakit niya pa ako kailangang i-text kung pwede naman siyang magpunta rito at kausapin ako? Binuksan ko ang text message niya. From, Vincent, go outside. Napakunot ako ng noo. Lumabas. Ano namang gagawin ko sa labas? Hindi ko gustong lumabas, pero masyado akong na-curious kaya sa huli ay sinunod ko siya. Hindi ko siya makita kaya nagpunta ako sa may garden ng hotel. Napakalaki ng hotel at ang daanan papunta sa may garden ay may mga ilaw na siyang nagbibigat ng romantic vibes roon. May mga rose petals din sa dinaraanan ko. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang akong kinabahan, pero excited at the same time. Nang makarating na ako sa entrance ng garden ay bigla ko na lamang narinig ang pagplay ng violin mula sa loob niyon. Nai-imagine ko na si Vincent na suot ang isang tuxedo habang may hawak na isang bouquet. Maghihintay siya mula sa loob ng garden at ngingiti sa oras na makita niya ako. Fine, patatawarin ko na siya kapag ganoon ang nangyari. Habang malakas ang pagtibok ng puso ko ay naglakad ako papasok ng garden. Nakita ko ang isang round table sa may bandang tabi ng fountain at mayroon ding dalawang upuan. Ang buong garden ay puno ng mga ilaw na animoy mga bituin na nagpapaliwanag sa lugar na iyon. Tapos ay napatingin ako sa may pavilion. Puno iyon ng bulaklak at kitang-kita rin ang buwan mula sa ibabaw niyo na siyang mas lalo pang nagpaganda rito. Pero hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ko. Nakita ko si Vincent na nakatayo roon. Suot niya ang tuxedo na suot niya kanina. Just like what I imagined. Maliban man sa isang bagay. Kasama niya si Monica. At naghahalikan silang dalawa na para bang wala nang bukas. Nakatayo lamang ako roon na tila isang estatwa. Nakatitig lamang ako sa kanilang dalawa habang nagpapaunahan ang luha ko sa pagpatak. So, ito pala ang dahilan kung bakit niya ako pinapunta rito. Dahil gusto niyang makita ko kung gaano siya kasaya kay Monica. Patuloy lamang sa pagpatak ang luha mula sa mga mata ko.
Tila ba namanhid ang buong katawan ko. Gusto kong umiyak at sumigaw sa mga mukha nila, gusto ko silang saktan, pero hindi ko magawa. Pinagmasdan ko lamang silang dalawa habang sinisira nila ang buhay ko. Sophie, bigla-bigla ay narinig ko na lamang ang boses ni Lance mula sa likuran ko. Lumingon ako at tumingin sa kanya. Lance, bakit ka umiiyak? Bakit ka narito? Anong nangyari? Imbes na sagutin siya ay tumakbo lamang ako palapit sa kanya saka ko siya niyakap ng mahigpit habang umiyak. Sophie, bakit ka umiyak? Gusto kong umalis mula rito, Lance. Ayaw ko na rito. Please, ilayo mo ako sa lugar na ito. Ayaw ko nang magstay pa rito. Tinatapik-tapik niya ang balikat ko upang aluan ako. I understand. Let's go now, Sophie. Tandang-tanda ko pa noong unang bises ko pa lamang siyang makita. She was wearing a plain white t-shirt and whitewashed jeans. Her hair perfectly flowed above her shoulders and she appeared like a kid with all the other students surrounding her. Palingalinga lamang siya na parang nawawala at hindi ko napigilan ang sarili ko na tumitig lamang sa kanya. Ang makakapal niyang mga kilay ay magkasalubong at patuloy siya sa pagpout na parang bata. Noong una, I just find her cute, so I just left her there. Pero noong papunta na ako sa may HR office ay bigla ko na lamang siyang nakitang muli that time mukha na siyang iliyak. Naglakad ako palapit sa kanya at tinanong ko kung ano ang hinahanap niya, and in that exact moment, when she turned around and met my gaze, I fell in love. I fell in love with those big brown eyes that shine as bright as the stars in the sky. I fell in love with her cheeks that turned easily red when she was embarrassed and shy. I fell in love with her beautiful smile that made my day every single time. Naaalala mo pa ba ang unang beses na magkita tayong dalawa, Sophie? Tanong ko kay Sophie habang nakaupo kami sa isang bench. Inaya ko siyang maglakad-lakad na muna dahil tapos na ako sa duty ko at tapos na rin ang klase nila. Humigop siya mula sa kape niya saka ngumiti. Oo naman, natatandaan ko pa rin. Hinding-hindi ko makakalimutan iyon dahil iyon ang unang beses na nakilala kita. At syempre, muntik na akong maligaw. Hindi ko alam kung saan ang building namin, tapos bigla ka na lang dumating na mukhang estudyante rin. Nakita kitang palingalinga na para bang may hinahanap. Mukha ka pang ang iyak na noon although I found you really cute. Naglakad ako palapit sa iyo at tinanong kita. Tandang-tanda ko pa kung gaano ka kasaya noong nahanap mo na ang building ninyo. Hindi ko naiwasang mapangiti habang ikinukwento sa kanya iyon dahil ramdam ko pa rin ang kasiyahang naramdaman ko nang una ko siyang makita. Alam kong mukha akong tanga noong time na yun, pero thank you dahil tinulungan mo ako. Kung hindi mo ako tinulungan, malamang na late ako at napag-alitan ng professor ko. Pareho kaming tumawa. Don't worry, Sophie, you didn't look stupid at all, I even thought you look cute. Napansin ko ang pamumula ng mga pisngi niya. God, why is she so adorable? Hindi naman ako tuta para maging cute. Tiningnan ko siya para makasiguradong hindi siya na-offend sa sinibol ko. I'm sorry, Sophie, hindi ko dapat sinabi yun. Ha? Anong ibig mong sabihin? Did I offend you? I mean, when called you cute. Ano? Syempre, hindi. Hindi ako na-offend. I'm sorry, Dr. Jacobs. Nag-overreact lang talaga ako. Umiling-iling naman ako. Mabuti naman kung ganoon. Akala ko kasi nagalit ka na sa akin. Hindi kailanman mangyayari iyon. Ang magalit sa iyo ang huling bagay na gagawin ko. Hinding-hindi ako kailanman magagalit sa taong naging sobrang bait sa akin noong umpisa pa lamang. Hindi naman ako kasing bait gaya ng inaakala mo. I may be selfish at times, too. I like it when things go my way. When I want something, I make sure to get it. Nakatitig lamang sa akin si Sophie na tila nagulat sa mga isinabi ko. Did I surprise you again? Hahaha, hindi naman. Nagulat lang talaga ako dahil ito ang unang beses na narinig kitang maging ganito kaseryoso, ngumiti naman ako sa kanya. Dahil parati akong nakangiti, tama ba? Oo nga pala, Dr. Jacobs. Pwede ba akong magtanong? Ha? Ano yun? Nag-iwas siya ng tingin at huminga ng malalim bago muling tumingin sa akin. May nagugustuhan ka na ba, Dr. Jacobs? Bigla-bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa tanong niyang iyon.
Humigop muna ako ng kape bago muling tumingin sa kanya. I have. Sumandal ako sa bench saka tumingala sa kalangitan. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin. I've been in love with her since the first time that we met. She's a beautiful, mature, smart, and kind woman. She's everything that a man could ask for. I see, pagpuputol niya sa akin. Nag-iwas siya ng tingin mula sa akin bago tumayo. 0 nga pala, kailangan ko nang umuwi. Sigurado kasing hinahanap na ako ni Papa. Tumayo rin ako. Oh, I'm sorry. I understand. Shall I walk you home? Hindi na kailangan. May magsusundo rin naman sa akin mula rito. Ganoon ba? I guess, let's just see each other tomorrow. Tumango naman siya. Okay. Hinintay ko siyang makasakay sa limousine. Sinundan ko iyon ng tingin hanggang sa mawala na sa paningin ko. There was a woman, like Sophie. Babaeng minamahal ko, unang beses ko pa lamang siyang makita. And that is you. Mahal ko si Sophie. Minahal ko na siya unang beses ko pa lamang siyang makita pero kailanman ay hindi ko sinabi sa kanya dahil estudyante ko siya. Ayaw kong layuan niya ako sa oras na malaman niya iyon. Kaya naman sinabi ko na lamang sa sarili ko na hihintayin ko na lamang siya na makagraduate. Hihintayin kong makamtan niya ang lahat ng mga pangarap niya saka ako aamin sa kanya. Pero bigla ko na lamang nalaman na kasal na siya sa kapatid ko, ang kapatid kong pinakamamahal ko rin. Nalaman kong kasal na silang dalawa and that broke my heart into pieces. Ngayon, alam kong hinding-hindi na ako makaaamin pa sa kanya. Pareho silang importante sa akin. Sinubukan kong mag-move on at kalimutan na lamang siya, pero, flashback, oo nga pala, Lance. May gusto sana akong itanong sa'yo. Huwag ka sanang magagalit. Tumingin ako sa kanya. Sure, I won't mind. Ano yun? May girlfriend ka na ba? Bigla na lamang niyang tanong. Hindi ako nagsalita kaagad. Nagulat ako sa tanong niyang iyon. Pwede bang sabihin ko na lamang na na-reject ako? Meron. Sa huli ay iyon ang naisagot ko. Tumingin lamang siya sa akin habang nakangiti. How I wish I see that smile every day. Sabi ko na nga ba, sigurado ako maganda siya. Hindi ko siya sinagot. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad habang pinipigilan ang sarili ko na umamin anumang oras. Pero syempre, hindi ko pwedeng gawin iyon. Kasal na siya sa kapatid ko. Bigla na lamang siyang huminto sa paglalakad kaya nagtataka akong tumingin sa kanya. Sophie, Lance, alam kong medyo late na, pero gusto ko pa ring sabihin sa'yo. Huminga siya ng malalim bago muling tumingin sa akin. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang akong kinabahan. Alam mo bang ikaw ang first love ko? Buong mundo ko ay huminto nang sabihin niya iyon. Para bang lahat ay bigla na lamang tumigil. Baka mali lang ang pagkakarinig. Sophie, anong, gusto na kita mula pa noong una kitang makita? Crush na kita pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-confess. Gustong gusto kita noon, Lance. Mali, minahal kita. Sobrang minahal kita. Nakatitig lamang ako sa mukha niya. She looked so beautiful that I already wanted to kiss her. Pero huwag kang mag-alala, matagal na yon. May asawa na ako ngayon at may girlfriend ka na rin. Naisip ko lang na sabihin sa'yo dahil gusto ko nang makamove on. I mean, hindi sa gusto pa kita. Titingin ko lang kasi deserve mo ring malaman. Sophie, I'm sorry. Please, huwag mo akong iiwasan dahil sa sinabi ko sa'yo. Hindi ko gustong mailang ka sa akin. Gusto ko lang na, hindi niya na naituloy pa ang susunod niyang sasabihin dahil hinayla ko na siya palapit sa akin saka ko siya mahigpit na niyakap. Hindi mo kailangang mag-apologize, Sophie. Thank you for saying it. Niyakap niya ako pabalik. Niyakap niya ako ng mahigpit at niyakap ko siya ng mas mahigpit pa. Niyakap ko siya habang hinihiling na sana ay pwede ko ring sabihin sa kanya ang nararamdaman ko na mahal ko siya at mahal ko pa rin. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, gusto kong sabihin sa kanya na sumama na lamang sa akin. Gusto kong maging sa akin na lamang siya. Pero hindi ko yun ginawa. Ngumiti ako sa kanya nang humiwalay na kami mula sa isa't isa. Nagulat ako nang makita ko siyang umiyak. Bakit ka umiiyak, Sophie? Wala. Ngumiti siya. Masaya lang ako. Nasabi ko na rin sa wakas. Naamin ko na sa'yo. Thank you. Tumitig siya sa akin. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan, hindi ba?
I love you, Sophie. Tumango ako. Friends. That night, I did the most stupid thing that I would ever do in my life, and that was befriending the woman I love the most. Marahan kong ipinahiga si Sophie sa backseat ng kotse ko. Masyado siyang maraming nainom. Hindi ko nga rin alam ang dahilan, pero iyak siya ng iyak kanina. Nakita ko na lamang siya sa may entrance ng garden na umiyak. Umuwi na rin ang lahat at hindi rin namin mahanap si V. Kinailangan na rin kasing umuwi ni Sabrina, kaya ako na lamang ang nagdala kay Sophie. Hindi ko mapigilan na magtaka at mapaisip kung bakit siya nagpakalasing at umiyak ng sobra kanina. Young Master Lance, bati sa akin ni Venom nang pumasok na ako sa loob ng mansyon ni Vincent habang buhat-buhat si Sophie. Saan ang kwarto ni Sophie? Sa itaas po, sir. Tumango-tango ako. Ako na ang magdadala sa kanya roon. Okay, sir. Buhat-buhat ko si Sophie habang pumapanhig sa itaas patungo sa kwarto niya habang si Venom naman ay nakasunod lang sa akin. Dahan-dahan ko siyang ibinaba sa kama niya saka ko hinubad ang suot niyang sapatos at saka ko siya kinumutan. Masyado siyang maraming nainom, bulong ko. Sir, may nangyari po ba kay Miss Sophie? Biglang tanong sa akin ni Venom. Nakita ko na lamang siya sa may labas ng hotel habang umiiyak. At noong tinanong ko siya kung bakit, niyakap niya ako at saka sinabihang ilayo ko siya mula roon. Nang bumalik na kami sa may venue, nagpakalasing siya hanggang sa mawalan na siya ng malay. Umiling-iling si Venom. Ano kaya ang nangyari? Nakauwi na ba si V? Wala pa po si Young Master Vincent, sir. Okay. Kung ganoon ako na muna ang magbabantay dito kay Sophie habang wala pa siya. Naiintindihan ko po, sir. Tumayo ako. Oo nga pala, pwede mo ba siyang palitan ng damit? Magpapalit lang din ako. Yes, sir. Nagising ako na nasa loob na ng kwarto ko habang si Venom ay nakaupo sa may bandang tabi ko. Kaagad siyang napangiti sa akin nang makita niya akong magmulat ng mga mata. Miss Sophie, Venom, sapaw ko ang ulo ko habang sinusubukang maupo sa kama. Maya-maya ay bigla na lamang bumukas ang pinto at pumasok si Lance suot ang black v-neck shirt at pants. Naglakad siya palapit sa akin kaya tumayo naman si Venom. Kukuha lang ako ng tubig para sa iyo, Miss Sophie. Salamat, Venom. Nang makaalis na si Venom ay naupo si Lance sa upuan sa tabi ng kama ako habang nakatingin sa akin. Sinabihan ko si Venom na palitan ka ng damit. Salamat. Sophie, nakakunot ang noo niya habang nagsasalita. If you don't mind, pwede ko bang malaman kung bakit ka umiiyak nang makita kita sa may garden? At ang tanong niyang iyon ay ang nagpaalala sa aking muli nang nangyari sa may garden. Malinaw pa iyon sa akin. Tandang-tanda ko pa kung paano maghalikan sina Vincent at Monica kanina. Muling namuo ang luha mula sa mga mata ko. Sophie, bakit ka umiiyak? Nalilitong tanong ni Lance habang sinusubukan akong pakalmayin. Lance. Naupo siya tabi ko at saka ako niyakap. Sophie, please, sabihin mo sa akin kung anong problema. Please. Umiyak lamang ako nang umiyak sa bisig niya hanggang sa mahismasan ako. Hinawi ni Lance ang mga hibla ng buhok na tumatakip sa mga mata ko gamit ang mga daliri niya. Ayaw kong nakikita kang ganito, Sophie. Sabihin mo sa akin ang dahilan, please. Nakita ko si Vincent sa may garden ng hotel. Nakita mo siya roon. Tumango-tango ako, 0 hanggang 0 at kasama niya si Monica. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Kasama si Monica. Pero anong ginagawa nila roon? Naghahalikan sila. Nakita ko silang naghahalikan, Lance. Naghahalikan. Oo, malinaw na malinaw sa akin naghahalikan sila na para bang wala ng bukas. Muli akong hinayla ni Lance palapit sa kanya at niyakap ng mas mahigpit. I'm so sorry, Sophie, hindi ko alam. Mahal na mahal ko siya, Lance. Mahal na mahal ko si Vincent. Hindi ko kaagad na-realize na hindi pa siya nakaka-move on kay Monica. After all this time, matapos ang lahat ng pinagsamahan naming dalawa, si Monica pa rin ang laman ng puso niya. Sash, it's alright, Sophie. It's alright. Marahan siyang humiwalay mula sa yakap sa kapinunasan ang luha mula sa mga mata ko. Lance, please, pwede ba akong magstay sa bahay mo kahit sandali lang? Pwede ba akong magstay muna kasama ka? Sandali siyang tumitig sa akin. Sure, pero sigurado ka ba? Liwan mo si Vincent nang mag-isa rito.
Ayaw mo bang marinig muna ang paliwanag niya? Wala nang point pa para manatili ako rito. May mahal siyang iba at tingin ko ay hindi ko rin kayang tingnan pa siya. Gusto ko na lang lumayo sa kanya. Please Lance. Please ilayo mo ako mula rito. Okay, isasama kita sa akin kung iyan ang gusto mo. Salamat. Maraming salamat. Bulong ko habang patuloy sa pag-iyak. Tinulungan ako ni Lance na kunin ang lahat ng gamit ko sa loob ng kwarto ko saka iyon inilagay sa malita. Matapos yun ay kaagad na rin kaming bumaba at inilagay iyon sa trunk ng kotse niya. Miss Sophie, bigla ko na lamang narinig ang boses ni Venom mula sa likuran ko. Venom, ano yun? Pwede ba akong sumama sa iyo, Miss Sophie? Ha? Kinagat niya ang ibabang labi niya. Malaki ang utang na loob ko kay boss, pero pakiramdam ko kasi ay responsibilidad na kita ngayon at tungkulin kong alagaan ka kahit saan ka pa magpunta. Please, hayaan mo akong sumama sa iyo. Tumingin naman ako kay Lance. Lance, pwede ba naming isama si Venom sa atin? Sa totoo lang, ayaw ko rin siyang iwanan dito ng mag-isa. Siyempre naman, sasama siya sa atin. Salamat talaga, Lance. Niyakap namin ni Venom ang isa't isa. Itinuring ko na rin talaga siya bilang kapatid ko kaya hindi ko rin kayang iwanan na lamang siya ng basta-basta. Palapit na sanang muli kami sa kotse ni Lance nang bigla na lamang dumating si Vincent sakay ng kotse niya. Pinart niya iyon sa harapan namin kaya naman kaagad akong nagtago sa likuran ni Lance. What are you doing? Where are you going, Sophie? Kaagad na tanong ni Vincent pagkalabas niya pa lamang ng kotse niya. Nag-iwas ako ng tingin mula sa kanya. Sophie is coming with me, V, sagot naman ni Lance. Coming with you? To where? Why? Tara na, Lance, bulong ko sa kahumawak sa braso niya, pero bigla na lamang akong hinayla ni Vincent palapit sa kanya. You're not going anywhere, Sophie. Bitiwan mo ako. Sigaw ko habang sinusubukan siyang itulak palayo. Lance, tulungan mo ako. V, let her go. Sophie will go with me. Hindi ako binitawan ni Vincent. Just tell me where you would go and why the hell are you taking my wife? Dahil sa sinabalyang iyon ay bigla na lamang kumulo ang dugo ko. Wife? Talaga? Asawa pala ang turing mo sa akin. Tinatawag mo akong asawa mo dahil lang sa pinilit mo akong magpakasal sa iyo kahit na hindi ka pa naman nakaka-move on mula sa ex mo. Nagtataka siyang tumingin sa akin. What the hell are you talking about? Are you still with that issue about Monica? Pwede bang tigilan mo na yung pagpapanggap na parang hindi mo alam? Tandang padamdam. Tiinext mo ako at sinabihang magpunta sa garden para lang makita ko kayong dalawa ni Monica. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ko. What are you? I really hate you, Vincent. Pinagsisisihan kong minahal kita. I really hate you. Sigaw ko saka ko siya itinulak palayo at tumakbo palapit kay Lance. Venom, isakay mo na si Sophie sa loob ng kotse, utos ni Lance. Sophie, tawag sa akin ni Vincent. Sumakay na kaming dalawa ni Venom sa loob ng sasakyan habang si Lance naman ay naiwan sa may labas para makipag-usap kay Vincent. Where the hell are you taking her, Lance? Tanong sa akin ni V nang makasakay na sina Sophie at Venom sa loob ng kotse ko. Nilingan ko siya, ipad ko na muna mag-stay si Sophie hanggang sa maging okay na siya. Feel better. Why? Is she sick? Kailangan mong pag-isipan ang lahat ng ginawa mo, V. Asawa mo si Sophie, dapat sa kanya ka lang mag-focus at hindi sa ibang babae. Look, Lance, I don't even know what the hell. Nakita niya kayong naghahalikan ni Monica sa garden ng hotel noong debut niya. Ano sa tingin mo ang dapat niyang maramdaman? Bumuntong hininga siya. Lance, I didn't even intend to do that. I was just, hayaan mo lang muna na makapagpahinga si Sophie. Pwede kayong mag-usap, pwede kang magpaliwanag sa kanya kapag okay na siya. Pero sa ngayon, hayaan mo lang muna siya na magpahiga, okay? I'm going to get her next week. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Vincent. Asawa mo si Sophie. Kailangan mo siyang alagaan at hindi saktan. Kung mahal mo pa si Monica, then sabihin mo sa kanya at mag-file ka ng divorce. Basta huwag mo lang siyang saktan ng ganito. Hindi siya kaagad na nagsalita. Tingin ko kailangan mong ayusin na muna ang Cheryl mo.
Kailangan mong gumawa ng klarong desisyon bago ka gumawa ng susunod mong hakbang. At kapag nasa tama ka ng pag-isip, doon lang kita papayagang makipag-usap kay Sophie. Sumakay na rin ako sa kotse kung saka siya iniwang nakatayo roon. Nakita kong umiyak pa rin si Sophie sa may backseat kaya hindi ko naiwasang minus sa ginawa ng kapatid ko. Hindi ko rin alam kung tama ba itong ginawa ko, pero hindi ko rin pwedeng hayaan si Sophie sa mansyon niya. Flashback, ito kaya mo na bang sagutan ang isang to? Lance asked Sophie while pointing to a certain part of the book that they were using to study. I was just pretending to read a book here in the library because I wanted to see how Lance would teach Sophie. Sophie even looked so happy when Lance arrived. Why did she even ask my brother to study with her when I could just teach her too? Hindi nga, hindi ko pa kaya sagutan. Sophie said while scratching the back of her head. Wait, did she just act cutesy in front of Lance? Ganoon ba? Sige, ipapaliwanag ko na lang muna sa'yo. Thank you. Lance leaned closer to Sophie while teaching the problem while Sophie also went closer to him, making their faces almost touch each other. My brows furrowed. What the hell are they doing? Do they really have to be that close while studying? Ganito lang iyan, okay. Kailangan no lang i-multiply ito rito, tapos i-divide mo naman sa isa pa. Sorry. Pwede mo bang ulitin? Medyo hindi ko pa kasi na-gets. Sophie said while pouting at him. Lance laughed then he pinched both of Sophie's cheeks. You really are so cute, Sophie. My hands balled into fists as Elle stood up. They both got surprised and looked at me confusingly. What the hell do you guys think you're doing? Ha? Lance, is that how you really treat your student? Do you really have to touch her like that? As far as I know, you're not allowed to touch your student, right? I said. Lance shrugged. Well, yeah. Then why are you touching Sophie? Ha? Leon bang pagkurot ko sa pisngi niya ang sinasabi mo? Sorry, hindi ko lang napigilan ang sarili ko, pero wala namang mali siya yun. Ayos lang. Kaibigan ko rin naman si Lance kaya wala naman sa akin ang pagkurot niya sa pisngi ko. Sophie said innocently. And that made me realize how stupid I just looked. I heaved a sigh. Fine. Go ahead and continue what you're doing. I swear I'm not going to interrupt you, just make it quick. Thanks. They continue studying while flirting with each other. I couldn't help but feel irritated. How dare Sophie to let Lance be that close to her when she was already married? She was really pissing me off. End of the flashback. That the same day, Sophie and I fought. She got mad because of what I said that it was hurting my ego whenever I see her flirting with some other guy when the truth was, I wanted to tell her that yes was jealous, but I didn't. I would never tell her that I loved her because surely, that would only make her leave me. Everyone that I love always ended up hating me just like my parents, just like my father who left me. Miss Sophie, gising ka na rin sa wakas. Bulalas ni Venom saka naupo sa may kama. Naupo ako saka tumingin sa kanya. Venom, nandito tayo sa bahay ni Sir Lance, Miss Sophie. Oo, naaalala ko. Bigla na lamang bumukas ang pinto saka pumasok si Lance. Gulat siyang tumingin sa akin. Sophie, ayos ka lang ba? Anong pakiramdam mo ngayon? Ayos lang ako. Nilingan naman ni Lance si Venom. Pwede mo bang tulungan ang mga maid sa pag-prepare ng food sa ibaba? Opo, Sir Lance, tugon ni Venom saka naglakad na palabas ng kwarto. Panay pa rin ang tawag sa akin ni V, panimula ni Lance. Marinig ko pa lamang ang pangalan niya, kumukulo na ang dugo ko. Ayaw ko na munang marinig ang pangalan niya. Oh, sorry, naiintindihan ko. Lance, pwede ba akong magstay na muna rito hanggang sa makaipon ako ng pera para makapag-rent ng sarili kong pad? Tumingin siya sa akin saka umiling-iling. Hindi mo na kailangan pang maghanap ng trabaho, Sophie. Pwede kang magstay dito hanggat gusto mo. I promise, I won't mind it. Thank you so much, Lance. Hindi mo na ako kailangan pang pasalamatan, Sophie. Umayos siya ng pagkakaupo. By the way, if you don't mind me asking, what are you planning to do now? Bumuntong hininga ako.
Basta ayaw ko nang makita pa si Vincent. Nakikiusap ako sa iyo, Lance. Kapag nagpunta siya rito at sinubukang kunin ako, please, huwag mo siyang hahayaan. Pero, Sophie, asawa mo pa rin siya. Please, Lance. Sandali siyang tumitig sa akin bago bumuntong hininga. Naiintindihan kita, pero kailangan mo ring intindihin na hindi ka pwedeng magtago na lamang habang buhay mula sa kanya. Kailangan mo siyang harapin at kausapin. Ayaw ko na siyang makita pa. Asawa mo pa rin siya, Sophie. Umiling-iling ako. Isang want a divorce. Nagulat siya sa sinabi kong iyon. Sophie, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo namang hindi ganoon kadali ang gawin iyan. Kasal kayo, kailangan nyo munang mag-usap. Wala na kaming dapat pang pag-usapan pa, Lance. Mahal ni Vincent si Monica at ako sagabal lang ako sa pagmamahala nilang dalawa. Hindi totoo iyan. Maniwala ka sa akin, alam kong mahal ka ni V. Sinasabi mo lang iyan para gumaan ang loob ko. Nakita ko siyang nakikipaghalikan kay Monica noong debut ko, ano ba ang dapat kong isipin? Sandali siyang natahimik bago ako niyakap. I'm so sorry about what happened, Sophie. Immediately pushed Monica away when she tried to kiss me. Monica, what do you think are you doing? What's wrong with what I just did? Didn't you like it too? My brows furrowed. What are you saying? I am a married man, Monica. You already have my brother. But I'm the one that you love, right? I am the only woman that you ever love in your life. What is wrong with you, Monica? I think you're already drunk. She shook her head. I am not drunk, Vincent. I know what I'm doing. I'm the one that you love, and I love you too, Vincent. I'm so sorry for taking this long to admit my feelings for you. Believe me, Vincent, you are the one that I love and not Lance. I love Sophie, Monica. Yeah, I know I was so crazy over you before, but everything has changed when Sophie came. She's the one that I love now. She's the only one that I want. No, that's not true, Vincent. That's not true. That's the truth, Monica. I'm so sorry. I was about to finally walk away, but then Monica held my hand and tried to pull me back, so Elle quickly brushed her hands off me. Please, stop this, Monica. I still need to find my wife. Please excuse me. No, Vincent, I'm the one that you love. No, damn it. I yelled when Lance and Sophie left. Sophie saw it when Monica kissed me in the garden of that hotel where her debut was held. I didn't even know that she was there already. I walked inside the mansion and saw the maids. Did Sophie bring all of her clothes with her? She brought all of her clothes, sir. I nodded, then I went upstairs straight to Sophie's room. I opened the door and saw how tidy the room was. She used to clean her own room and she never asked any maid to clean it for her. She didn't really bring any clothes from the closet. Sophie was really one of a kind. I had never seen such bold woman like her. She changed me, she changed my world.